Magandang hapon po muli sa inyo sa buong saang daigdigan at mahal na bansang Pilipinas. Ito po muli ang Mother pa rin ng Bulangan para po magparamdam at maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan. Tunay pong hindi ako nagsasawa ng paliwanag araw-araw. Itanong niyo po ulit sa akin kung bakit. Kasi nagmamahal po ako sa inyo. Yung pong aking nalalaman, ayoko pong ma-scratch lang. Ang gusto ko po, tuloy-tuloy ito. Lalo-lalo na po sa, uulitin ko na naman, lalo-lalo po sa mga prostate. Kasi po pag ang hihingi nagbara, kawawa naman po kayo makakateter. Ang gastos po nito po, 4,000 isang buwan. Hindi lamang po yun, napakasakit po. At kapag po nawili kayo sa catheter, naku, wala na po. Hindi na po maligaya ang buhay ng isang tao. Kaya kung ako man po, mulit-mulit nagpaparamdam sa inyo, heto po ang maiwagang langis. Ang ibig ko po sabihin, kahit po hindi kayo napupunta sa akin at malayo kayo, talagang mahirap po ang pamasahe, mahirap ang pera, uminom lang po kayo ng langis. Alaga ko po ito para sa inyo. Na ang ibig ko sabihin, 3 beses isang linggo, mag-inom po kayo, lalo kung kayo pinagagamot. 3 araw na sunod-sunod, alas 5, alas 6 kakain na. 1 beses lang po sa isang araw. Iyan po, lalambot na po yung mga meditation nyo dito sa loob ng tiyan ninyo. Kung kayo po mapalad pang makararating sa akin, sasalubongin ko po yan. Gagawin ko po naman, lilinisin ko po sa ilalim, makukuha ko na po lahat ang mga bakterya. Ang mga bakterya pong naroroon ay tungkol po sa diabetes, tungkol po sa tumataas ng sugar, tungkol din po sa colon, tungkol din po sa ihian, sa prostate at lahat pa. Kaya ako po hindi nagsasawa talaga dahil ako naman po din, may edad na, nakikita nyo naman. Talaga naman pong ikinakalat ko lang po ito. Siyempre ako po nakakaalam, hindi po ako mayabang, sasabihin ko sa inyo na iisa lang po ang ganito. Talaga pong natuklas ko yan sa pamagitan po ng aking bigay ng Panginoon na 15 beses is pinako sa krus at naging karanasan ko rin din po kung paano po ang iburol ng 4 na gabi at 5 araw. Naririyan po ang istorya ng Mother pa rin na nakapaloob na kung sakali man nanonood kayo ng TV, wala pong makapagsisiwalag nito. Tanging ako po ang makapagbibigay po ng dahan-dahang kwento na makatotohanan para sa tao. Pero kaya po ako nagkaganito dahil binigyan ako ng Diyos ng panggagamot, pagsubaybay sa mga tao. Ang akin po sinasabi sa mga tao, lalo-lalo na po yung mga senior, huwag niyo pong pababayaan ang inyong taenga na hindi papatakan ng 3 patak. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi po natutuyo, titigang po ang salamin ng ating taenga at saka po yung ugat, natutuyo din po yon sa lakas ng hangin. Ngayon, hindi po kayo dapat mabingi. Kaya kung ito man po sinasabi ko sa inyo, pwede po kayo magpatak na tuwing ika-5 buwan. 3 beses isang taon. Hindi po makasasama yun. Patak po, patak na ganyan, tapos po itataktak nyo pong ganon, paparehasin nyo. Kasi kapag po nabingi ang tao, para na rin bulag. Naintindihan nyo? Ala kayo naririnig, magkaugnay po ang mata at saka tainga. At kay ganda po ng aking mga pahayag sa inyo na ito naman po hindi ko pinag-aralan. Ito po'y dahan-dahan lumalabas sa aking bibig na kaloob ng ating mahal na Panginoon na tayo pong lahat lalagay po sa nararapat lang na pag-iingat, lalo na po sa pagpapamilya. Kung sakali man po na tayo nakapaloob na, lumugar na po tayo sa diretso. Huwag na po tayong patutukso. Itanong niyo po sa akin kung bakit mahirap po ang buhay na magulo. Sandali lang po ang kaligayahan na pagpapanggap, pero napakatagal po gagawin sakripisyo ng isang tao. At lalo na po kung kayo may mga anak. Kapag po nagkahiwalay ang mag-asawa, alam niyo po ba kung sino namang problema? Ang mga anak. Kaya kung ako man dumadalaw sa inyo araw-araw, naniniwala ako na may natututuhan kayo sa mga bagay na aking ibinabalita. Pero po ang kauna-unahan ko pong ibinabalita sa inyo, ang ating nalalaman na pagtitiwala sa Panginoon. Huwag po tayo mag-aadelantado sa sobra at tataas. Kinakailangan po kung ano lang yung ating kinikita, yun lang po ang ating pagyayamanin. At kung talaga pong nararapat, mag-isip po tayo ng maganda, yung hindi po tayo machochope, hindi tayo malulugi, hindi tayo mapapaluwala. At ako naman po, lumiko naman po ako tungkol sa karamdaman ng kababaihan. Hoy, nananawagan ako sa inyo. Heto lang ako si Mother pa rin. Kaya kung sakalit may nararamdaman kayo sa balakang, sa spinal,
sa likod, ha? Ito'y parang bumabalatay. Alam nyo ba kung ano sakit nyo? Ito po, bakterya lamang. Kaya kung kayo, meron pang panahon, makinig po kayo sa Facebook at sa YouTube ng Mother pa rin, na doon pa lang po, maiintindihan nyo na ang pakaliwa at pakanan sa mga karamdaman. At kung sakali naman po sa babae, myoma, sa lalaki naman po yung prostate, nananawagan din po ako sa inyo na ang karamdaman po ng prostate, na namimigat po ang harap ng kanyang paglakad, ang kanyang puson. Ngayon, kaya po ako nagkakaganito, syempre marami kayo hindi nalalaman, kahit na kayo mayaman at kayo ay nag-aral. Hindi nyo po alam, pag po kayo kinemo, hindi nyo po alam na iyon po sa ugat, naroroon din po yun, nakasimiento po yung dumi. At ang pinakamaganda po, ang bakterya mapalabas natin. Kaya nga po, hindi ako nagsasawa ng pagpapaliwanag tungkol dito sa aking tuklas na labas. Kapag po kayo nanggaling na dito sa akin, syempre po, nakaranas na po kayong maglabatiba, alam nyo po gagawin nyo. Kayo pong natuturuan ko na, marunong na po kayo. Siyempre, hindi nyo po masasabi, ako po'y matanda na, 84 na po ako. Siyempre po, humihina na rin po ako. Kaya nga po, pinipilit ko na lamang po na isakatuparan ang aking tinanguan sa mahal na Panginoon tungkol sa aking ginampanan, na ako po hindi nagsawang sumunod sa utos niya po sa akin. Kaya po ang araw na ito isang magandang paliwanag ko po sa inyo, at naririto po ang aking malalim at mahiwagang naging kasama, ang aking pong naging kapatid. Magpahanggang ngayon hindi po kami naghihiwalay, at maganda po ang aming sunuran, samahan. Magandang hapon po sa inyo. Ito po siya. Sige, ayun. Ako po si Baby Claudio, taga-Nabotas po, at ang totoo lang po, matagal na kami magkaibigan ni Mother. Hindi pa po sa manggagamot, magkaibigan na kami. Dahil ako po dating nasa bangko sa may Kawayan branch, ako po ang kahira doon. Ngayon, siya po ay nagtitinda doon ng mga prutas tabi ng bangko namin. Kaya, ang umpisa po lang po, umpisa po lang ng kanyang buhay. Paano siya naging manggagamot, alam ko po lahat yan. Kaya hindi po pwede si Mother pa rin. Alam ko po na pinakuan siya sa krus. Alam ko po na siya ay nagkaroon ng ganitong karunungan. Dahil ako po ang talagang tunay na nakakaalam ng maraming bagay tungkol sa kanya. Hanggang sa ngayon, sabi ko nga po, baka nga nalaman ng pala ng Mother Brain, parang mga kumbaga sa kanya, preliminaries lang. Pero ito po ngayon ako, na sumasakit ang aking tiyan, sumasakit ang aking ulo, sumasakit ang aking tiyan. Maski paglakad ko po hirap na ako. Bakit ako nagkaganito? Tatlong taon po akong hindi pinalabas ang aking mga anak sa bahay dahil po sa COVID. Hindi ko po alam na magkakaganito kung hindi ako makalakad. Hanggang sa heto po, may mga lumalabas na hindi pa ako marunong galisin. Bakit may mga galis ako sa binti? Hindi man wala akong peklet, wala akong anuman. Bakit ngayon nagkaroon ako ng manggalis? Ano po ba ibig sabihin nun? Ang ginawa po ni Mother pa rin, kumuha siya ng mga, kinuha niya, natuklasan niya, na ako pala may bato. May bato sa, ang tawag ito, sa bato. Sige pa. Na mayroon din pala kung, yung aking puson po nagkakaroon ng barap tungkol sa aking pag-ihi. Ganoon din po sa aking gulon. Napakarami po ako sa karamdaman, kaya po parang kung lupay-pay na sa buhay. Sabi ko, wala na ako ibang mahilig pa. Kada 3 buwan po ako na nagpapadoktor sa Chinese General Hospital. Wala pong gantong gamutan, siyempre po. Bigyan ka lang kayo ng reseta, titignan ulit yung dugo ninyo after 3 months. Pakikita nyo kung ano nangyari sa makita doon, kung ano yung karamdaman sa mga blood chemistry. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, pakikita ko po sa inyo kung anong mga nakuha ng Mother ko rin. Ito po, ang mga tunay, kung anong mga nakuha niya sa bituka ko, na nag-iisang hipo ng ganitong aking karamdaman na hindi paglakad. Wala naman po akong wala akong pilay o kung ano man. Yung pala, yung mga microbe niya sa akin katawan, ang nagbigay sa akin na naging dahilan ng aking bakit ganito. Gusto ko pong lumakad sa inyo. Gusto kong lumakad kaysa sa ibang mga tao. Gusto ko pong lumakad ng Palakpakan nyo. Alis niya sabi ng aking anak, Mami tamad ka kasi maglakad Hindi ako tamad. Ang pumipigil sa akin, masakit ang aking tuhod. Yung pong pumipigil sa akin. Kaya nga po sa pagkakataong ito,
Ang sabi ni mother pa rin sa akin, inutusan pa rin niya ako ng 2 boteng pokoy kung po o ano. Yung mamasahe din ang aking mapaa. Lalakarin ako doon. So subukan ko pa rin po yun. Para po ay tulungan gumaling. Ayoko po maging ganito. Para po kung wala nang silbi sa aking buhay. Ayoko po mawala ng silbi. Ako po ay 78 years old na. Kaya sa buhay ko ngayon, maligaya po ako. Dahil nagkamto ko naman din pa rin sa ngayon. At maligaya din po ako sa aking mga anak. Sapagkat sila po ang aking mga anak na binigay sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko, Diyos ko, ako mamatay. Sasaludo po ako sa iyo. Sapagkat ang mga anak ko, hindi naging sakit ng lipunan. Kaya po, ako'y nagkapasalamat sa inyo. Sa pagbuhay na ganito, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang aming lakas. Ikaw po ang aming buhay. Ikaw po ang aming pag-asa. Sapagkat ikaw po, mahal na Jesus, ang aming kaligtasan sa aming buhay na ito. Hindi po kami magkakaganto. Kung hindi mo po binigay kay Mother Paring ang karunungan na sa ngayon ay bakit nalinis ng lahat ang mga dumi ng aking katawan at ako paniniwalang tunay na akong gagaling. Maraming pong salamat. Palakpakan nyo. Ngayon, ako po hindi nagsasawa na napagpaliwanag sa mga tao. At sasabihin ko naman po sa inyo na hindi po sa lahat ang aking panggagamot. Kaya nga po nang dumating dito, ang tawag ko po sa kanya si Ate Beth. Eto po, nakuha ko po sa kanya yung bato, meron 10. Pagkatapos po, kinuha ko po pilit lahat. Kaya po, ayan o, talagang po personal na dinukot ko po ito, palakpakan niyo po. Kaya personal po ito, kaya ito po naganap sa amin sa araw neto. Ang date ngayon, March 10. March 10, isa pong himala sa pangalan ng Ate Baby. Kung isipin niyo po ito nadukal ng aking kamay. Talaga pong nanlalamig ako. Kaya nga po, hinawakan ko ito at ang sabi ko po iwi mo, gawin mo souvenir at ibabad mo ito sa alcohol, sa garapon. Tignan natin kung hanggang saan at kailan. Kasi po, kung ito po hindi makukuha, sasabihin ko na po sa inyo, ito po maghihilik na lang. Itanong niyo po sa akin. Kasi po yung laso na yun, aakit na lang po dito. Kung naman po sa doktor naman po ito, ano po sabi, pag hindi nakuha ito, mag-dialysis. Kaya po sa aming pagsasama ng Ate Baby ko, 1985 po, siguro na 1980 pa lang po magkakilala na kami. Pero hindi ko po sukat akalain na bigyan po siya ng napakagandang himala na sa kamay ko po inilagay. At heto po, buhat-buhat ko. Ang timbang po 1 kilo. Isipin niyo po ito, paano po nakamal ng aking kamay. Ito po ang pinanugot ko. Dito yung di ba nakita mo, ito. Sagot po, kitang paano nakita mo? mga bato po. Nakuha Ayan. ni Mother pa rin. Kaya ito po, nagkakaroon siya ng problema. Talagang hindi po matutuklas ito, Ate Baby, ng doktor. Sagot kayo, opo. Talagang ipinakita po sa akin ng mahal na Panginoon na kung paano po siya nagsikap, kung paano niya po ako minahal. Hindi ko po kayang ipaliwanag hanggang sa dulo ng mundo. Pero nang ako po naman pumapil ngayon, hindi ko naman po akalain na ibigay sa kanya at ibigay sa kamay ko ito. Kaya po maraming salamat sa inyong mga nakikinig. Maraming po salamat sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mama at kay Mother Paring, sa nakikinig. Hindi niyo po ako pagsasawaan. Itanong niyo po sa akin. Ang nakukuha ko po dito imposible. Ito pong ginagawa ko sa naniniwala lang. Kaya kung kayo man po sa aking mga hinawakan dito, huwag kayong pumayag na kayo makatiter. Kasi po, pag kayo nakatiter, ala na rin po kayo. Maging kahoy na lang po ito at titigas na lang po ay inyong paa. Kaya po ngayon, ako po'y naririto at nakatayo. Na kung sakali man po na ako'y nagpahayag sa araw at oras nito, mga kababaihan, mga kalalakihan, ipaglaban ninyo ang pakikipaglaban sa bato. Uminom kayo ng langis, magdasal kayo, gawin ninyo, maglabatiba kayo para po hindi maging malungkot ang buhay. Kami po nagmamahal sa inyo at tumayo na kayo. Maraming pong salamat dahil kami po nagpapaalam na. Ito po ang kandila ng buhay. Ito po. Ate Bebe, perde yan Ito. Isang magandang kaloob ko aking anak sa iyong sinalagyan. Ang mga anak mo nagkaroon ng maswerte. Kahit na sila ay lumuha, nagsikap na itindig ang magandang tagumpay na naipagtanggol ang tunay na kadakilaang pagmamahal sa magulang. Ito po ang kay Che. Isang magandang mariing pakikipaglaban sa buhay na hiram. Ipagpatuloy mo at di ka madidihiyado. Lakasan mo ang loob mo hanggang ikaw ay nakatuntong sa magandang lugar.
Binabati kita aking anak sa iyong kinalalagyan na malulusutan mo pa ang karamdamang cancer. Binigay ko sa iyo ang mahiwagang kandila para ikaw aking anak ay magkaroon ng maluwag na pag-ihi at maiwasan mo ang dialysis. Akin na po ate inyo. Binabati kita aking anak dahil ang tama mo sa baga. Konektado na sa lalamunan at konektado na rin ito sa puso. Amen. Kaya po magandang hapon po sa inyo na ang panalangin po namin ay ganito. Ama namin nasa langit, kami po ay naririto, kami po ay humingi ng bendisyon. Kayo na rin po ang bahala sa aming ikabubuhay, sa aming hinawakang pamilya, sa aming pong ginuguhitan at ipinagtatanggol na buhay na hiram namin hanggang sa dumating sa dulo. Kaya hindi po kami nagsasawa ng paghiling sa iyo na lagi mo po kaming titignan at kung sakali naman po kami nalilingat, lagi mo po kaming hahawakan. Ang una po namin dahil sa inyo kayo na po ang bahala sa aming katahimikan ng buhay at ganun din po sa aming ikabubuhay. Alam po namin na alam ninyo kung ano po aming kailangan sa aming nalalabing mga buhay. Panghawakan mo po ang tunay na pagmamahalan, kadakilaan at na magsuklian ng pagmamahal. Salamat po sa mga tao. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.